ayun. Ang title ng message po for today is How to Prevent Burnout. So, ang aga-agang topic, no? So, January pa lang, how to prevent burnout na agad. And kung mananotice nyo, kanina, sa binasa ni Gabi, sa scripture reading, binalik tayo ng Panginoon sa 10 Commandments. Diba? Sa 10 utos ng Diyos. And kanina habang nag-i-scripture reading tayo, ini-imagine ko yung feeling ng mga Israelita kapag pinapabasa sila ng Panginoon, diba, ng commandments. Parang naisip ko na oo nga, no, from time to time, kinakailangan i-scripture reading natin yung mga commandments ng Panginoon para ma-aware tayo ano yung mga dapat nating sundin, diba? Ano yung mga dapat nating iwasan, diba? And nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi we have the Word of God. Kasi, di ba, ito nga ay manual sa mga buhay natin. Hindi natin susugurin itong taon na ito, di ba, na hindi natin alam kung ano yung direksyon natin o wala tayong gabay, di ba? Salamat sa Panginoon kasi may Word of God, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin. And by faith, sa tulong ng Panginoon, so tutulungan ako ni Lord, itong 10 Commandments na to ay ira-run through natin, isi-series natin, hindi lang ngayong araw, pero sa mga susunod na araw at panahon. Pero we will allow the Holy Spirit pa rin kung meron siyang mga agarang mensahe na dapat na marinig natin. Okay? So, how to prevent burnout. Ang verse natin dito ay Exodus 20:8-10. Grace, punta ka dun sa mga thumbnail, tapos i-click mo yung Exodus 20:8-10. Sabi dyan, no, Living Bible, sabi, remember to observe the Sabbath as a holy day. Sabi, 6 days a week are for your daily duties and your regular work. But the 7th day is a day of Sabbath rest before the Lord your God. So malinaw na sinasabi na sa 10 Commandments, nag-pause ang Panginoon para sabihin yan. Nasabi niya, alalahanin niyo ang araw ng pamamahinga at i-honor to as holy day. Sabi niyo nga, banal. Ayan, ibig sabihin ng banal, i-separate nyo. Bigyan nyo ng atensyon, irespeto nyo, igalang nyo. Ganun ang ibig sabihin na pag tinrato nating holy, yung Sabbath day. Sabi binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Sa 6 na araw, magtatrabaho kayo. Sa inyo yon, di ba? Yung week na yon, sige, gawin nyo yung mga dapat nyong gawin. Magtrabaho kayo, mag-aral kayo, and kung ano pa yung mga naiisip nyong gawin. But, the 7th day is a day of Sabbath rest. Pero sa Sabbath day, mamahinga kayo before the Lord your God. Again, inuulit ko, mamahinga kayo before the Lord your God. Hindi mamahinga sa festival, mamahinga sa anumang lugar, sa beach, sa party, before the Lord your God. Sabi mo nga, before the Lord your God. Yan. So, ibig sabihin, mamahinga daw tayo sa presensya ng Panginoon. And ngayon nga, would you agree that the pace of life is hectic? Kasabay ko ba, mag-agree ba kayo na ang buhay ay mabilis lang? Parang isipin nyo maigi, no? Kaka-pandemic lang noong 2020 and ngayon, 5 years na pala. Diba? After nung pandemic na yon, 5 taon na ang nakakaraan. Diba? 5 taon na rin pala ang nakakaraan nung kinasal kami. Diba? Parang isipin nyo maigi, ang bilis ng panahon. Diba? Kamakailan lang, umiiri lang si Risa, ngayon magwa 1 year old na si Faith. Diba? Sa March, parang ang bilis. And alam nyo, sa bilis ng buhay natin, talagang masasabi natin na ang hectic na mga schedule natin. Ang dami nating mga pinaggagawa, ang dami nating mga schedule. Kaya nga, kung ang katawan daw natin ay magsasalita, diba? Kung magsasalita lang ang katawan natin, ano daw ang posibleng sinasabi ng katawan nyo sa inyo? Sabi nga, perhaps, it is talking in the language of protest. Baka daw nagpo-protesta na yung mga katawan natin when we refuse to cooperate with God's principles for their proper maintenance. Ako nga, di ba, may motor ako. Tapos dahil ako yung laging sumasakay sa motor ko, alam ko kapag yung motor ko medyo kailangan na ng maintenance. Kasi yung dating parang pakiramdam nung bago pa siya ay hindi na ngayon. Di ba? Kaya kinakailangan ibalik ko siya ulit dun sa Honda nang sa gayon i-maintain ng Honda. Di ba? Yung aking motor. And ganun din sa katawan. We need proper maintenance. Di ba? Na kung saan kasi minsan, nung 20 tayo, hindi naman natin nararamdaman to.
Pero ngayon, di ba, nararamdaman na natin. Minsan, kailangan na natin ng katingko bukod sa prayer, di ba, omega na pinapahid. Di ba, ngayon, you wonder why, bakit ko na nararamdaman to? Bakit? Kasi baka hindi ka na nag-undergo ng proper maintenance. At yun nga yung rest po in the presence of the Lord. And alam nyo, ang trouble daw sa success ngayon, the trouble with success is that it has the same formula for having a nervous breakdown for many people. Halimbawa, ngayong taon na to ng 2025, goal mo na maging successful sa trabaho mo. Goal mo na ma-promote. Goal mo sa school mo na magkaroon ng 98 or 99. Pero alam nyo ba, yung success pala, meron siyang kaparehas na formula sa nervous breakdown. Diba? Kaya kadalasan, successful people, nakakaranas sila ng nervous breakdown. Kaya inutos ng Panginoon na lagi nating alalahanin na magpahinga sa presensya niya. Diba? And dito nga, sinasabi ko nga sa inyo bilang pastor, ayoko lang basta-basta na maging successful kayo. Gusto ko hanggat maaari na sa kabila ng success nyo, masaya pa rin kayo. Sa kabila ng success nyo, maayos pa rin kayo kausap. Sa kabila ng success nyo, magaganda't mga pogi pa rin kayo. Hindi yung after 2025, mukha ka ng haggard, mukha ka ng 50 o 80 years old, di ba? Pero 18 ka pa lang. Di ba? Kasi nalilimutan mong i-observe yung sinasabi sa Bible na Sabbath day. Kaya alam nyo, like all of God's 10 commandments, the Sabbath was designed not to be a burden, but to be a blessing. Sino sa inyo, pag linggo, pag araw ng linggo, burden para sa inyo? A-attend na naman ng Sunday school, a-attend na naman ng simba. Hindi daw ganon. Dapat ang Sabbath sa atin, di ba, ay blessing. Hindi siya burden. Kaya nga ako ay ayaw ko na ang pagsisimba nyo maging burden. Kaya hanggat maaari ako ang goal ko ngayon, mapadali ang buhay ng bawat isa. Kung maglilingkod ka, dapat simple lang pero the best. Hindi yung maglilingkod ka tapos at the end of the day haggard ka. Hindi tayo naniniwala sa haggardness is next to godliness. Okay? Kasi dapat, kung maglilingkod ka, dapat masaya ka. Dapat hindi ka napipilitan. Dapat ginagawa mo ito with all of your heart. Naintindihan? Kaya sabi nga sa Japan, nakakalungkot, 'di ba? Kasi meron silang term na tinatawag na karoshi. Sabi nyo nga karoshi. Yung karoshi na yon, ibig sabihin nun, it means death from overwork. And alam nyo, 11% siya sa death rate ng Japan. Sipin nyo hindi maliit yun, malaki-laki na rin yun. Na ang reason bakit namamatay ang mga taga-Japan o mga Hapon dahil sa sobrang pagtatrabaho. And ngayong 2025, ayoko po na may mangyari sa inyo na ganon. Na mamatay kayo dahil sa sobrang trabaho. Di ba? Kailangan i-honor pa rin natin yung palatuntunan ng Diyos. Remember the Sabbath day and keep it holy. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-overwork. Ayan. Kasi di ba tayo sa work natin, may certain lang tayo na oras. Tama? 8 to 5, 6 to 2, 2 to 10. Di ba? Huwag nang lalagpas doon. Wala na sanang 2 to 2. Wow, 2 to 2. 10 to 10. 12 to 12. Wala na sanang ganon. Diba? Kasi hindi naman tayo nilikha lang ng Diyos para mag-overwork. Nakakalungkot nga sa kanila kasi yun nga kaya rin sila na overwork kasi may trabaho silang una, may trabaho pa silang pangalawa, may trabahong pangatlo. Parang akala nila doon lang umiikot ang buhay. Oo, masagana, talagang advance ang Japan, pero nakakalungkot, diba? May mga namamatay dahil sa overwork. And sabi nga daw, ang mga tao para daw silang kandila na merong sinde sa magkabilang dulo. Na at the end of the day, akala nila yun ang magpapaliwanag sa kanila, pero hindi. 'Di ba? Mas lalo silang nagdidim. Medyo idiomatic expression siya sa mga taga-London, pero yun ang parang illustration nila sa mga nag-overwork. 'Di ba? Naakala nila yun ang ikaka-shine mo, pero ang totoo, yun ang ikakaubos mo. And meron din silang idiomatic expression yung about sa iron in the fire. Yung too many irons in the fire. Na ang dami daw natin nilalagay ng mga bakal sa apoy,
to the point na yung apoy nawawala na. Ano ibig sabihin ng too many irons in the fire? Yung too much to do at the same time. Kaya sino sa inyo, sa isang araw nyo, masyado nyong pinupuno. Kaya minsan alam nyo, pag kunwari pagod na pagod kayo sa buong week o kaya naman pagod na pagod kayo sa buong araw na ginawa nyo, huwag kayong manisi ng iba. Bakit? Kasi sabi nga ni Joyce Meyer, ang schedule mo, ikaw ang gumawa niyan. Diba? Ang calendar mo, ikaw ang gumawa niyan. Diba? Kaya nga nung December, talagang ginugol ko na hindi uminit nga ang ulo, diba? Bakit? Kasi kami gumawa ng schedule eh. Diba? Tayo ang mga nag-set ng schedule natin. Bakit tayo magpapakainit ng ulo? Diba? Na bakit ganito? Bakit sunod-sunod ang gawain? Ganyan, ganyan, ganyan. Eh, ikaw gumawa niyan. Diba? Kaya ganun din. Sa mga personal na buhay natin, huwag uminit ulo nyo, huwag kayong ma-stress. Diba? Sa araw na ginawa nyo o sa buong linggo, kasi ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang pumili niyan. Diba? Kaka-festival nyo lang, diba? Nag-beach ka agad. Okay? Kaka-outing mo lang, kinabukasan, ano ka na naman, layas ka na naman. Diba? Kaya at the end of the day, pagod ka. Okay? Naintindihan? Kaya ang gandang simulain to sa atin, diba? January 5, how to prevent burnout. Diba? Kaya remember the Sabbath day and keep it holy. Kaya natutuwa ako ngayon, diba? Sa mga present. Kasi you are a candidate na ng perfect simba. Sa buong taon na ito ng 2025. Pero dahil umidad na ako ng ganito at natuto na ako sa buhay, di ba? Sana po hindi na natin gawin ito for the sake lang ng awarding sa dulo. Let's do it for the glory of God. Amen? Na ipa-perfect mo ang simba mo, magsa-Sabbath day ka talaga for the glory of God. Di ba? Kasi kung sa regalo lang, wala, matatapos ang regaluhan. Di ba? Pero ang Diyos, hindi siya natatapos. Diba? Talagang siya ang ultimate motivation natin and goal sa buhay. And sabi nga, if we don't live by priorities, we are going to live by pressures. Kaya ngayon January na to, pag hindi mo inayos ang priority mo, mamumuhay ka lang sa pressure. Mangangarag ka lang ng mangangarag. Magmamadali ka lang ng magmamadali. Ako, kilala ko ng asawa ko, ayoko talaga ng nagmamadali. Ilang beses kaming nagkaroon ng conflict dahil sa pagmamadali. Gusto ko, pag kunwari magde-date kami, ayoko nang nagmamadali. Pag kunwari may gagawin kami, ayoko nang nagmamadali. Wherein, sa kanya, kabaliktaran. Time is precious kasi sa kanya. Samantalang ako naman kasi, relational kasi ko, gusto ko every moment talaga, ine-enjoy. Diba? Kaya minsan, for example, sa bahay, pupuntahan ko lang si Mama tsaka si Faith. Hihiga lang ako dun sa tabi ni Mama, wala akong gagawin. Diba? Kasi gusto ko mag-spend lang ng time sa kanya. Minsan, ganari, magluluto ako sa bahay. Tapos, parang hindi namin namamalayan, ilang minuto pala kami, nagkukwentuhan na kami. Parang ganon, minsan, kinakailangan, i-check din natin yung priority natin. Ano ba ang mga prioridad natin? Diba? Kasi, halimbawa, tanungin mo ang mga 60 years old, 70 years old, 80 years old, ano na yung mga mahalaga sa buhay nila? Sasagutin nila sa'yo. Tapos magugulat ka, di ba, na yung dating mahalaga sa'yo, hindi na mahalaga ngayon. Di ba? Yung dating mahalaga sa'yo, yung dating pinupuntahan mo, ayaw mo na puntahan. Di ba? Kasi meron ka ng mas pinapahalagahan. And sabi ng Mark 2:27, the Sabbath was made to meet the needs of people, and not the people to meet the requirement of the Sabbath. Okay? So paglilinaw yan. Hindi nilikha ang tao para sa Sabbath, kundi nilikha ang Sabat para sa tao. Diba? Nilikha ng Diyos, gusto ng Diyos magpahinga para sa tao. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, yung Sabat para sa'yo. Diba? Hindi yan para sa katabi mo, hindi yan para kay pastor, hindi yan para sa church, kundi para sa'yo. Okay? Kaya may mga tao talaga, hindi natin mapipigilan. Nagtatrabaho talaga sila kahit linggo, kahit Sabat. Ang mga sample niyan, doktor, nurses, firemen, diba? Tsaka yung mga police. Kasi hindi naman pwedeng walang firemen dun sa mga fire station. Diba? Paano kapag may mga aberya? Jesus name. Diba? Kailangan may mga tao talaga na kailangan kahit linggo ay magtrabaho sila. Parang ang sinasabi ditong prinsipyo, kapag wala ka talagang choice, ayun,
Diba? Sige. Okay? Pero, i-make sure mo daw na meron kang isang Sabbath rest. Pero halimbawa, it does mean ba? Ibig sabihin ba nun, papalitan na natin yung linggo natin? Hindi naman. Kasi kung halimbawa itinatag na to sa kalendaryo na pula to, yun ang i-honor natin. Diba? Pwede ka naman magsimba ng Martes. Wala ka nga lang kasabay. Tama? Halimbawa, sabihin mo, pwede pala yun magtrabaho na lang ako linggo. Martes na lang ang sabat ko. Pwedeng sabihin ni Mira yun, pero wala siyang kasabay. Okay lang sa'yo, Mira, wala kang kasabay. Diba? So dito, ang sinasabi dito, yung prinsipyo na kung ito na yung tinakda ng Diyos, i-honor natin. Diba? Sa mga case ng Israelita, Sabado yon, Sabbath day, yun. Kaya sila talagang nag-gather sila. Sa ating mga Christian, it so happen kasi na, diba, sa Sunday, tawag doon, nabuhay na mag-uli si Jesus, kaya Sunday tayo nag-celebrate, nag-gather. Okay? Kaya, pero, dahil nga, ayun na yung prinsipyo, i-honor natin. Okay? Amen? Yan. Kasi, sabi nga, because there is great value in meeting together to worship on the same day as a practicality. Kaya tayo dito, nagkakasundo tayo. Linggo ha? Linggo ang simba natin. Hindi Monday, AJ. Di ba? OBS yun. Wala, di ba? Kaya, kaya dapat, yun nga po, magsama-sama tayo every Sunday. Sabi nga, remember to observe the Sabbath. In other words, don't skip it and say, I miss it this week. Diba? Kasi sa Ten Commandments, sabi nga daw, lahat daw yon kailangan sinusunod. Amen? Lahat ng yon kailangan sinusunod. Wala kang pipiliin doon. And alam niyo, minsan, a lot of people daw ay nai-skip nila yung remember the Sabbath day and keep it holy. Tapos sinasabi daw nila sa Diyos, sorry Lord, nalimutan ko. Diba? Pero mali yun. Kaya nga daw, what if sa mga mag-asawa, kunwari sa mga mag-asawa, diba ang sabi sa mag-asawa, do not commit adultery. Huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangaliwa. Pwede ba sabihin ng asawang lalaki, dun sa asawa niyang babae, nakipaglandian ako dun sa babae sa kanto. Sorry, nalimutan ko ha. Diba? Na-miss ko, na-skip ko yung do not commit adultery. Pwede ba yon? Hindi. Kasi kung mahal mo yung babae, mahal mo yung asawa mo, hindi mo i-skip yun. Talagang forever, talagang sa lifetime mo, you will not commit adultery. Diba? Hindi mo sasabihin na, nalimutan ko kasi. Okay? Amen? Ganon din sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na nalimutan natin. Sabi nga, partial faithfulness is no faithfulness at all. Kaya halimbawa, dito ka lang sa part na to faithful, hindi ka pa rin faithful. Kailangan faithful ka sa lahat. Naintindihan? Amen? Amen. Diba? Kaya, how do we keep the Sabbath? Paano natin i-keep yung Sabbath? At lang po, madali lang tandaan to. Number one, by doing things that God intended for our benefit. Physically, emotionally, spiritually. I-recite natin yon. Physically, emotionally, spiritually. Isa pa. Physically, emotionally, spiritually. Paano daw natin i-remember yung Sabbath day? Kailangan gawin daw natin yung ikaka-benefit natin physically, emotionally, tsaka spiritually. So, ano-ano yon? Number one, Sabbath, a day to rest our body. So, unang-una, paano daw i-remember yung Sabbath? Kailangan magpahinga ang katawan. Kagaya nga kanina ng tanong, kung magsasalita daw yung katawan mo, anong sasabihin niya sa'yo? Diba? Uy, Jess, magpahinga ka naman. Aba. Diba? Uy, Gabi, matulog ka naman. Diba? Kung magsasalita lang daw yung mga eye bags natin, sasabihin niyan, ayoko na magstay dito. Diba? Ang tagal ko na dito. Diba? Kung magsasalita daw yung katawan natin, ano ang nirereklamo ng mga yan? Diba? Kaya dapat, sabi nga, yung Sabbath, day siya to rest our body. Kaya nga, for example, ngayon, may ginagawa ba kayo habang nakikinig kayo sa akin? Naglalagari ba kayo ngayon? Diba? Kasi ito nga lang yung panahon, diba, na makikinig kayo kasi buong week nagsalita kayo. Diba? Lalong-lalo na sa mga guro, sa mga teacher, buong week yan. Talagang salita ng salita yan. Kaya kapag Sabbath day, ito na yung panahon naman nila para makinig lang sila, mag-behave dyan, at pakinig.
Amen? Di ba? Kasi a Sabbath is a rest, a day to rest our body. Kaya kung lagari ka ng lagari itong week, tuwing Sabbath, di ba, mag-rest ka of ng body mo. Kaya sabi ng Exodus 20, 9-10, lahat nga tayo magbasa, 1, 2, 3, go. 6 days a week are for your daily duties and your regular work. But the seventh day is a day of Sabbath rest before the Lord your God. On that day, you are to do no work of any kind, nor shall your son, daughter, or slaves, whether men or women, or your cattle, or your house guests. Di ba? Kaya ang sinasabi dyan, sa araw na yan, walang magtatrabaho. Di ba? Walang gagawa ng anumang bagay. Kahit anak mo, kahit mga kasambahay nyo, kahit lalaki, babae, kahit mga hayop, walang walang gagawa, 'di ba? Or your house guest. Kahit nga bisita walang gagawin. Magpahinga. Remember the Sabbath day and keep it holy. Kasi alam ng Diyos ang importance niyan. Kaya sa mga magulang po, kunwari pinapatulog niyo yung anak niyo, bakit kaya pinapatulog ng nanay yung anak? For example, sa hapon. Kasi ang kasabihan, ang tulog daw sa hapon, nakakapagpatangkad. Diba? Sabi daw nila. Pero, syempre kasi, ang rason doon, galing sa school, para may energy siya kinabukasan. Diba? O kaya naman, for example, maagang pinapatulog, para maagang gumising. Laging may dahilan. Diba? And minsan, tayo rin, ini-skip natin yung rest, yung sleep, yung Sabbath natin, diba? Not knowing na magbe-benefit yon sa atin. Na kapag kasi in-honor natin yung Sabbath, kinabukasan, magiging productive ulit tayo. Magiging effective. Di ba? Kaya pansinin niyo yung mga nagtatrabaho na hindi nagpapahinga. Di ba? Hindi nagiging productive yan. Uy, natapos mo na ba yung yung ganito, ganyan. Ay, hindi po. Pinapagawa niyo po ba yun? Hindi na maalala. Kasi bakit? Walang rest day. Walang Sabbath. Kaya ang Sabbath, ginawa yan ng Diyos for your benefit. Para maging effective ka, para maging productive ka. O, taas ang kamay dito na mula December, wala pa siyang pahinga. Diba? Sinasabi ng Panginoon sa'yo ngayon, magpahinga ka. Kung ayaw mong mamahinga. Diba? Kasi iba yung pahinga na choice mo, kaysa yung pinamahinga ka na ng Diyos. Diba? Kaya dito, magpahinga tayo. Kaya nga, dito sa parable of the fisherman, tsaka businessman. Meron kasi isang businessman, parang nag-worry siya dun sa isang fisherman na nakaupo lang sa tabi ng bangka niya. Sabi nung businessman na yon, mayaman kasi, sabi niya, anong ginagawa mo? Ba't nakaupo ka lang dyan? Sabi nung fisherman, kasi tapos na ako mangisda. Sabi nung businessman, ba't hindi ka pa mangisda ng marami? Sabi nung fisherman, aanhin ko yung extra isda. Sabi niya gano'n. Sabi, anong gagawin ko sa extra isda? Sabi ng businessman, pag marami kang isda, pwede kang makabili ng mas magandang net. Mas magandang antag sa Tagalog ng net? Kulambo. Lambat. Diba? O, anong gagawin ko pag bumili ako ng lambat? Pwede kang makahuli ng maraming isda. Mas magagandang isda. O ano pa? Pwede kang bumili ng bangka na mas maganda. Pwede kang makarating dun sa mas pinakamalalalim na parte at makahuli ng isda. Sabi ng ganyan. O ano pa? Pwede mo pang ibenta yun. Mas marami kang mabibenta. Mas marami yung magagawa mo. And ano naman mangyayari sa akin kapag nagawa kong lahat ng yun? Pwede kang maging mayaman, kagaya ko. O sabi ng fisherman, ano naman gagawin ko pag yaman ko? Pwede kang umupo at i-enjoy na lang ang buhay. Sabi ng fisherman, ano sa tingin mo ginagawa ko ngayon? Di ba? Kaya alam niya, minsan, sa buhay natin, para daw tayo ng businessman, naaligaga tayo, gustong-gusto nating maraming ginagawa, pero ang pinaka-importante lang naman, yung ngayon. Di ba? Kaya dito, makikita nyo, mas kontento sa buhay, yung fisherman. Mas gugustuhin mo yung fisherman. Di ba? Yung kanyang prinsipyo. Kasi, kontento siya Pero hindi ko minamagnify dito yung lagi namang umuupo lang. Di ba? Na wala ka nang ginawa. Kundi, ang prinsipyo dito, ayun nga una, Sabbath is a rest, is a day to rest our body. Okay? Kaya, ngayong taon na to,
i-honor natin yung Sabbath day by keeping it holy and magpahinga yung katawan natin. Okay? So sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang aligaga. Diba? Sabi mo, magpahinga ka kung ayaw mong mamahinga. Ayan. Give yourself a break. Diba? Talaga namang magpahinga ka. Okay? Pangalawa, principle number 2, Sabbath is a day to recharge our emotions. Una, letter R rin yun. Una, Sabbath day is a day to rest our body. Pangalawa, Sabbath day is a day to recharge our emotions. Sabi nyo nga, emotions. Yan. Kilala niyo si si Chippy the Budgie? Nabasa niyo ba yung kwento niya sa comics o kaya sa sa cartoons? Si Chippy the Budgie kasi ay isang ibon o parrot ba yun? Yan. Ngayon, yung may-ari kay Chippy the Budgie, gustong linisin yung cage niya, yung kanyang kulungan. Kaya ang ginawa ng owner ay kumuha ng vacuum. Diba? Itinutok doon sa cage ni Chippy the Budgie, kaso biglang nag-ring yung telephone. Sinagot niya, ngayon pagtingin niya kay Chippy the Budgie, nahigop na ng vacuum. Kaya sa pag-aalala niya, binuksan niya agad yung vacuum at nakita niya si Chippy the Budgie na punong-puno ng alikabok. Ayan. Ngayon dahil punong-puno ng alikabok si Chippy the Budgie, dinala niya ngayon sa CR. Tapos binuksan niya si gripo, nilagay niya doon si Chippy the Budgie. Ayan, hinugasan niya. Ngayon, pagkahugas niya, si Chippy the Budgie, nagsishiver. Talagang nginig na. Kaya nag-alala siya, kaya nilagay niya sa microwave. Hindi, mali. Hindi sa microwave. Kinuha niya yung hair dryer, tapos binlower niya. Okay? Kaya naman, nalaman ngayon ng newspaper o ng dyaryo ang nangyari kay Chippy the Budgie. Kaya ngayon, in-interview yung owner, yung may-ari kay Chippy the Budgie. Ang sagot ng owner, ano nang nangyari kay Chippy the Budgie? Sabi, Chippy doesn't sing anymore. Sabi niya, nakaupo na lang siya at nakatulala. Ayan. Ngayon, may tanong dito. Can any one of you relate to Chippy? Yan. Meron ba sa inyo nakaka-relate kay Chippy? Di ba kung halimbawa tayo, i-observe natin nangyari kay Chippy, normal lang yun na tumulala ka na lang. Hindi ka na makakanta. Bakit? Ikaw ba naman, di ba, binacuum ka, nilagay ka sa gripo, hair dryer ka, ano mangyayari sa'yo? And many of us, alam niyo ba, ganun ang emosyon natin. Punta tayong trabaho, punta tayong school, gawa tayong ganto, ganyan tayo. Di ba? Kaya mukha na tayong si Chippy the Budgie. Di ba? Na hindi na makakanta, hindi na makapagsalita, nakatulala na lang. Kasi ang daming nangyayari sa emosyon natin. Para bagang roller coaster. Di ba? Yung mga sumakay sa roller coaster, ganun pa rin ba ang buhok? After. Di ba? Gulo-gulo pag nakasakay sa roller coaster, hinangin na kasi. And sometimes, ganun yung mga emosyon natin. Ang kalagayan ng emosyon natin, parang si Chippy the Budgie. Diba? Alikabok, diba? Gripo, lamig, nginig ang pinagdaanan. Kaya how do we recharge our emotions? Paano natin i-recharge ang mga emosyon natin? Ito lang. Ito ang sagot. Simple lang. Walang iba kundi quietness. Ayan. Diba? So ibig sabihin, tahimik. Katahimikan. Amen? Kaya nga ako, nakaka-relate na tuloy ako, bigla akong nagets ngayon tuloy si Tatay Dan. Di ba? Tatay Dan. Bakit ayaw niya ng maingay? Kasi umiidad na eh. Di ba? Sa mga matatanda, pansinin niyo yun, ayaw na maingay. Yung mga songs, halimbawa, kilala ko rin dito yung mga dati na mga yung mga songs na, yung talaga, ganon. Ngayon, hindi na nila type. Ang mas gusto na nila, solemn,
Mas gusto na nila yung nakaka-relax, soothing, calming, di ba? Kasi habang ikaw ay dumadaan sa mga magulong mundo na to, maingay na mundo na to, ang gusto mo na lang quietness. Kaya alam nyo, pansinin nyo sa mga umiidad, ayaw na nila pag kunwari, tanongin mo sila, saan ang gala? Ayaw nila sa mall. Saan nila gusto? Nature. Diba? Gusto ko sa batis. Gusto ko sa dagat. Gusto ko sa, sa forest. Yaman, forest na may mga unggoy, anaconda, diba? Hindi, yung yung tatahimik sila. Diba? Yung makakaramdam sila ng quietness. Kasi bakit? Ang gulo-gulo na eh. Ang ingay-ingay na ng mundo na to eh. Diba? Kaya kailangan ng emosyon mo ng quietness. Kaya ano ang sabi ng psalmist? Sa Psalm 23, sabi niya dyan, He leads me beside quiet waters, He restores my soul. Alam niyo ang kaibahan daw ng alam niyo ang characteristics daw ng tupa? Hindi daw siya mapakali kapag nakakarinig siya ng rushing waters o yung wave. Nung nag Christmas fellowship kami ng YA, first time kong matulog sa tabi ng dagat at hindi pala laging masaya. Kasi hindi rin laging calming. Kasi from time to time naririnig mo yung talaga yung dagat, yung sampal nung alon dun sa parang gumaganon talaga, gumaganon yung pader, di ba? Pero yun nga, ganun din daw yung tupa, na gusto niya sa still waters lang daw siya ilagay. And there are times parang ganun daw tayo, na minsan ang emosyon natin para ma-recharge, kailangan lang palang manahimik itong kaluluwa na to, itong emosyon na to. Kaya give yourself time na manahimik. Huwag kang dada ng dada. Huwag kang daldal ng daldal. Huwag kang kibot ng kibot dyan. Diba? Give yourself time to be quiet. Okay? Kasi bakit? Sabbath is a time when we step back to enjoy nature rather than figuring out how to change it. Diba? Na kesa baguhin yon, ang Sabbath, ginawa siya para mag-step back ka muna, enjoy mo naman yung nature. Kaya minsan, nung Christmas fellowship ng YA, ganun lang din ginawa ko. May time na naglakad-lakad lang din ako sa dagat, di ba? Kanta ko ng gaya ng dagat na, feel na feel, di ba? Yung pagka na rin nagkakaroon ako ng mga pagkakataon na ganun, talagang ini-enjoy mo lang, di ba? And ganun din tayo. Kapag nagsasabat tayo, nagre-rest tayo, mag-enjoy ka. Huwag yung aligaga. Di ba? Sino sa inyo yung kunwari, sino sa mga nanay natin yung ganon? Huy, mag-picnic tayo ha, sa garden. Di ba? Tapos ikaw naman, huy, naman yung asan yung yellow? Asan yung shisha? Asan yung ganyan. O yung okotse na, di ba? Yung instead na maging relaxation, naging stress pa. Di ba? Kaya minsan, alam nyo, kailangan lang din natin simplihan ang buhay. Pag magsasabat tayo, simplihan nyo lang. Okay? Talagang give yourself quiet time. Okay? And sabi nga, it is only as we cease our restless doing that we will discover what needs to be done. Pag tumigil daw tayo sa mga ginagawa natin, dun daw natin malalaman kung ano daw lang yung mga kailangang gawin. Okay? Ano-ano yung mga kailangang gawin, tsaka bigyan ng importansya. Ito, you will realize yung family, friends, and the original Department of Health and Welfare matters. Diba? Yan ang mga nagmamatter. Diba? Na kapag nag-enjoy mo yung nature, malalaman mo na ito lang pala yung pinaka-importante. Diba? Kasi kaya nga ito yung ninote ko, diba? Yung ninote ko na nakaraan, the most important things in life are not things, but people, and we need to spend time with our family and with our friends. Nung nag-reach ako sa edad na ganito, parang naisip ko, gusto kong bumawi sa ganong part. Na gusto ko mag-spend time ng mas marami sa pamilya, tsaka sa kaibigan. Kasi at the end of the day, sila yung importante. Hindi bagay at kung ano-ano pa man. Diba? Napanood nyo ba yung Tony Talks ni Tony? Kay Vic Soto? Sinabi niya doon,
ano daw yung regret ni Vic Soto ngayong matanda na siya. Di ba? Sabi niya, ang regret niya daw, hindi daw siya nakapag-spend time sa mga anak niya. Di ba? Swerte na lang daw siya kasi noon time show si Vic Soto, di ba? Itbulaga. Araw-araw may Itbulaga. Di ba? Tapos wala siyang time sa anak niya. Kaya lumaki na daw sila't lahat, hindi daw siya nakapag-spend time sa kanila ng quality time. Swerte na lang daw siya sa mga nanay kasi maayos daw mga magpapalaki. Pero kung meron daw siyang pinagsisisihan, yun daw yung hindi daw siya nakapag-spend ng time sa kanila. Sipin mo maigi, no? Very successful sa paningin ng iba. Diba? Sa mga audience. Diba? Sa mga one for all for one na ginagawa. Pero sa mga anak, walang oras. And sino sa atin yung ganon? Diba? Yung magaling sa ibang tao, maraming time sa ibang tao, sa family and friends, nakakalimutan natin. Kaya alam nyo, sa deathbed, for example, pag oras na ng kamatayan ng tao, meron ba kayong nakitang tao na mamamatay na, tapos sinabi, teka lang, itatype ko lang yung yung deadline ko. I-consolidate ko lang ito ha. Ay, tatawagan ko lang yung ahente namin, tsaka yung, customer. Di ba wala? Lahat ng mga nasa deathbed na, lahat ng mga mamamatay na, sino nang tinatawag? Pamilya. Mga kaibigan. Diba? Kaya itong year, sana ito yung baguhin natin. Ito yung i-adjust natin. Spend time with your family and friends. Okay? Kasi bakit? Family and friends are God's institution. Diba? Ang mga kaibigan, ang mga pamilya are God's institution. Pero bakit kaya ginagamit yan interchangeably? Bakit daw family and friends? Kasi yung family, nagiging friends mo rin, di ba? Yung friends mo, yan naman ay nagiging family mo kapag pinipili mo. So, pwedeng parehas siyang pahalagahan. Di ba? Kaya nga dito, meal times are important gatherings in family life. And we should guard those gatherings against all intrusions. Ngayon, bakit sinama yan? Kasi, for example, sa ibang bansa, pag nagsasabat day sila, okay, involved doon yung mga family gathering. Diba? Sama-sama talaga sila. Sama-samang kumain. Sama-samang natututo ng Word of God. So sana, I pray, diba, na ganun din tayo. Diba? Kaya nga, nag-isip kami, parang itong year na to, kasi ang adult, diba, minsan lang yung fellowship, pero by faith, gagawin namin siyang regular, pero weekdays, o kaya twice. Tapos yung YA, magkakaroon din sila ng isang linggo na uuwi lang sila. To spend time to family and friends. Okay? Yung para mapanalunan nyo naman sila. Para magawa nyo kung ano yung mga dapat pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Diba? Pero syempre, do not neglect our fellowship. Parang, ito lang kasi, parang nare-realize ko, as the years and as the days go by, there are times na papabayaan talaga natin sila. To the point na believe yung ibang tao sa atin, samantalang yung pamilya natin, walang amor sa atin. Diba? Kaya we need, diba, to spend time with them. And ito, makinig kayo maigi. From, dito, magmula dito hanggang doon. Makinig kayo. Sabi dyan, there is so much to be said for not answering our mobiles or texting during meal times. Sabi, other people can wait. Diba? Naisip ko nga dito, parang sa pagpapastor ko talaga, tanongin nyo sila Sai, sila Risa, yung mga nasa NHA, bumait na ako talaga. Kasi kung ako pa rin yung dati, kung ako pa rin yung the other guy, the other Hemler, noong 2014, pinagtatampal ko na yung nagsa-cellphone dito ng service. Diba? Kasi kabastusan talaga sa Panginoon. Diba? Yung pagsa-cellphone sa service, sobrang ang layo mo na kapag nagsa-cellphone ka during service. Tas nanonood ka pa ng reels. Tapos nakikita pa kita. Diba? Nakikita pa yung, wag mo namang abusuhin yung kabaitan ng pastor. Diba? At kabaitan ng Diyos. And hindi lang sa dito. Minsan, sino sa inyo trip na trip, habang kausap mo yung tao na yon, yung asawa mo, kaibigan mo, kayo, gumastos kayo ng 1,000 dun sa restaurant na yon. Then, lalabas kayo pero nagsa-cellphone ka lang.
Diba? Kung ako lang, ayoko ng ganon. Kaya diba sana itong 2025, baguhin natin. Kung magde-date ang mga mag-asawa, tabi ang cellphone. Kung magkakaroon ng family time, tabi ang cellphone. Mga nanay at tatay, mag-spend time kayo sa mga anak. Diba? Kasi you never know hanggang kailan kayo katabi ng anak nyo. Diba? Kaya yung mga cellphone natin na yan, sabi ko, and we need to learn to master the mobile rather to be enslaved to it. Hindi lang inabot ng Old Testament na times. Pero kung may cellphone na ng Old Testament, isa sa mga utos ng Diyos yan, huwag kang magse-cellphone. Thou shall not use cellphone. Or else, the earth will devour you. Diba? Kaya dito sinasabi na, you see, technology promise us to modern conveniences that would make our lives easier, but the truth is, computers, emails, mobiles have increased the pace of work rather than diminish it. Nagsasorry ako sa mga times na kunwari may nag-chat sa akin, tapos hindi ko nasasagot. Ibig sabihin, naguguluhan ako sa messenger ko. Kaya nitong nakaraan, nung pumasok yung January, every time na papasok yung message, no? Ang gagawin ko lang, babasahin ko lang, tapos sasagutin ko, then i-archive ko na. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Kasi parang habang tumatagal, punta ka sa messenger, ang gulo na. Diba? Ang dami ng mga choices, pindutan, ang dami mo ng parang mga nakikitang words, mga notes, yung thoughts nito, yung thoughts nito, yung thoughts nito, yung thoughts nito, mababasa mo na. Kaya tuloy ikaw, ang dami mo ng thoughts na rin, na naiisip. And there are times, kailangan mong mag-unplug sa lahat ng yon para luminaw isip mo. And there are times, may mga daddy dito, may mga mami, hindi nyo na alam ang plano nyo sa pamilya nyo. Bakit? Kasi cellphone kayo ng cellphone. Hindi nyo na alam kung ano yung dapat na pag-usapan sa bahay. Kasi bakit? Cellphone kayo ng cellphone. Ano yung needs? Ano yung dapat na i-deal? Kasi bakit? Cellphone ng cellphone. Reels nito, reels ng ganyan. Wonder why? Bakit inimbento yan? Para guluhin ang tao sa focus ng Diyos, sa Diyos. Kaya sana, idisiplina natin yung mga sarili natin sa cellphone. Diba? Kaya nga ako, bihira. Kung magsa-cellphone ako dito sa church, bihira niyong makikita. Minsan, pinapagamit ko pa sa logistics para may wifi sila. Pero hindi niyo ako makikita na kasi we are to enjoy. Diba? Yung fellowship natin. Kasi sa 6 days, hindi naman na tayo magkakasama eh. O ganun din, sa mga working na dito, lagi nyo bang makakasama pamilya nyo? Hindi. Diba? Kaya kapag may mga family gathering, remove the cellphone. Okay? Kaya sa mga nood kayo ng mga yung mga movie na pang pamilya. Kaya ba yun? Yung last na, yung kay ayan. Tapos, basta yung patungkol sa pamilya, ang sinasabi doon, bigyan ng importance, halaga, yung pamilya. Okay? Kaya nga dito, si Jay Jan, meron siyang na-experience. Si Jay Jan kasi may prinsipyo siya na, kasi pumunta siya sa coffee shop, tapos din sa coffee shop, nag-CR siya. Tapos kasi siya, bilang tao din, bilang syempre edukadong tao, meron siyang unspoken rule sa mga cubicle. Sino dito nakakita na ng cubicle ng mga lalaki? Ay hindi, syempre, mga babae. hindi nyo pala napapasok yan. Ayan. So, sa mga lalaki, ganyan kasi ang ihian ng mga lalaki. Ngayon, may unspoken rule sa mga lalaki na kapag occupied yung isa, huwag kang pupunta dito, dun ka sa isa. Okay? Para, lang ba, ethics tsaka manners lang, di ba? O ngayon, meron daw isang lalaki na andito siya. Tapos, pumesto dito. Tapos hindi pa yon. Habang nakapwesto doon, ihi ng ihi. Cellphone ng cellphone. Ang lakas pa ng boses. Sabi sa'yo, ang ginawa daw ni Jay Jan, nilakas niya yung prayer niya. Sabi niya, Lord, teach him a lesson. Maya-maya nalaglag daw si cellphone doon sa cubicle at naihian niya. Kaya sabi sa isip-isip, oh no, ganyan. Tapos sabi daw ni Jay Jan doon,
That's your lesson. Sabi niya ganun, huwag kang magsiselfone sa ihian. Sabi niya ganun. Pero yun nga, ako hindi ko naman gagawin yun. Kapag may mga, masyado lang siyang stricto to the point na kahit stranger, ginanon niya. Diba? Pero, diba, anong ibig sabihin nun? Kailangan, bigyan mo ng panahon yung oras mo. Diba? Na huwag ka naman mag-cellphone. Testingin mo ngayon, ha? Ngayon, habang nagsiservice tayo, addict ka na sa cellphone. Kung habang nakikinig ka ngayon sa akin, yung kamay mo gustong kunin, yung cellphone mo. Okay? Diyan mo malalaman kung addict ka na. Kaya dapat itong 2025, iset free tayo ng Panginoon sa addiction na ganon. Akala natin, addiction sa laklak lang. Minsan, ang addiction din, di ba, nasa cellphone. Kaya, yung leisure, the word leisure, derived from the Latin word lycia, which means permission. Okay? And the main reason many people do not have enough leisure is that they are not giving themselves enough permission to take the time to enjoy it. Diba? Kaya sabi nga ni Jay Jan din, napakahalaga na may lycia ka, permission or leisure. Leisure ba? Tama? Leisure. Diba? Sa sarili mo. Yung time to enjoy the nature, time to enjoy your family, time to enjoy the Lord. And sabi nga, leisure is one of the best stress relievers. Sabi, and it is strange that people resist it so much. Diba? Kaya nga may mga tao nag-i-stress tab pa. Pero hindi nila alam, yan lang pala, stress reliever na. Amen? In my case, ang stress reliever ko din talaga bukod sa Sunday at ang Sabat ko, prayer marathon talaga. Diyan yung time na, sa prayer marathon kasi hindi kami nag-uusap-usap, parang walang programa doon, walang mga certain na mga gagawin. You just talk to the Lord lang. Sasarilinan mo lang si Lord, then yun, maiisip mo kung ano yung mga next to do mo, ano mga kailangan mong i-adjust sa sarili mo. And there are times, kailangan mong gawin yun. Each and every one of us, kailangan gawin yun. Mapabata ka o matanda ka. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, permission. Diba? Bigyan mo ng permission yung sarili mo. And it's not bad. Hindi yan masama. Okay? Sabi nga God is just as pleased when we play as when we work. When each done to make possible the greater effectiveness of the other. Kung ikaka-benefit naman kasi nung dalawa, why not? Di ba? Kung halimbawa sa pagpe-play mo o pagbibigay mo ng leisure sa sarili mo, pagbalik mo ng trabaho ay iigi ka, then give yourself time. Di ba? Magpahinga ka. Magpakalakas ka sa Panginoon. Pero syempre, huwag ka namang play na lang nang napabayaan mo na yung work. Naintindihan? Intindihan? Amen? Kaya minsan, do not be hard on yourself. Magpahinga ka rin. Okay? Pero syempre, huwag nang pahinga nga, ha? Ako, pastor, sinunod ko yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Buong taon ako nagpahinga. Diba? So, hindi naman. Kailangan may ma-reach ka rin itong taon na ito. Amen? Amen. Kaya principle number 1, sabi, Sabat, a day to rest. Recite. To rest our body. Pangalawa, Sabat is a day to recharge our emotions. Panay-reyan ha. Panay-ar ha. Pangatlo, Sabat is a day to be renewed spiritually. Okay? Body, emotion, spiritual. Amen? Rest, recharge, to be renewed spiritually. Madaling tandaan. Okay? Kaya kailangan, every Sabbath, nare-renew tayo spiritually. Kaya ako, naiinis ako talaga, personally, honestly, sa mga aligaga. Kunwari, sa mga church workers dito, kunwari, yung parang i-make sure mo na dyan sa pag mi-minister mo kay Lord, after mong mag-minister, ikaw naman yung pag-ministeran mo kay Lord, ikaw naman yung pag-ministeran ni Lord. Di ba? Kasi minsan tayo kasi akala natin, the right thing to do is to minister ng minister. Tugtog, tambourine, camera, lahat na pinapakailaman. Kaya minsan sa atin, may gustong kausapin si Lord sa atin, may gustong sabihin sa'yo si Lord, ngayon hindi mo magets ng magets.
Hindi mo makuha. Kasi aligaga ka. Diba? Music team ka, nandun ka sa kids room. Anong ginagawa mo doon? Diba? Yung tawag doon, sabi ni Ate Mar, mag-camera ka lang, once lang. Isang picture ng praise, isang picture ng worship. Buong worship, nagpicture ka na. Pinicturean mo yung mukha ni Jess, mukha ni Jazet, mukha ni Alte, lahat ng mukha, pinicturean mo. Kaya yung time nakakausapin ka na dapat ni Lord, di ka makausap. Kasi kahit ang ministry, nagiging hinder para kausapin ka ni Lord. Kaya ako ayoko ng Marta na naglilingkod. Gusto ko Mary. Kasi bakit? Kapag Mary ka, yun ang sinasabihan ni Lord ng ito ang pinaka good thing, best thing yung pinili niya. Diba? So naintindihan? Kaya itong 2025, iwasan yung maging Marta ha. Huwag kang Marta-martahan. Lagi sinasabi yan ni Nanay Ami tsaka kay Rachel. Marta ka na naman. O kaya si Rachel kay Nanay. Marta na naman. Naggaganonan sila sa bahay, nag-aasaran sila. Huwag kang Marta-marta dyan ha. Yung naintindihan nyo, yung aligaga. Kaya minsan kapag dyan sa likod, magpunahan kayo. Uy, lakad ka ng lakad kanina pa ha. Diba? Ikaw Raven, ikaw huwag ka maglakad dyan. Diba? Ikaw ang pumuna sa mga lakad ng lakad. Diba? Kasi kailangan makausap ka ni Lord. Amen? Amen? Yan. Kasi ayaw nyo naman ang kausap. Ikaw, Carlos, gusto mo kausap. Ganon ang ganon? Talaga? Diba? Kailangan pagkausap ka naman. Diba talagang dapat yung proper posture, diba ayusin natin. Alam nyo yan, kasi relational kayo, relational being kayo. May mga relationship tayo. Ngayon isipin nyo, gawin nyo sa Diyos yung ginagawa nyo sa tao. Payag ba ang Diyos doon? Hindi. Kaya full attention. Ha? Amen. Amen. Okay. Kaya nga sabi, people are spiritually bankrupt. Sabi, we have so little time for God, our lives are so full, and yet they are so empty. Daming schedule, daming ginagawa, pero empty. Daming ministry, pero lungkot. Diba? Daming ginagawa, pero may sakit. Ako, ayoko rin ng ganon. Yung ko na rin, dami mong ginagawa, dami mong ministry, palakpakan. Pero at the end of the day, may sakit ka. Ayaw din ni Lord ng ganon. Diba? Kaya hanggat maaari, diba, sa amin, ayaw namin ng, kunwari, Gabi, opening prayer ka ha. Tapos mamaya, pastoral prayer ka rin. Tapos operatory, ganyan. Tapos mamaya, ayusin mo yung birthday bash ha. Diba? Bakit? Uuwi si Gabi. Ganon na. Diba? Kaya tayo, dinidistribute natin, diba? Yung mga gawain dito. Scripture reading ka ha. Opening prayer. Offering prayer. Offering ka ha. Communion. Ganyan. Para hindi burdensome. Hindi ka na diba? Kaya itong 2020, huwag ka lang marta-martahan, huwag ka lang bida-bida. Diba? Ayusin natin ang ating time with the Lord. Amen? Kaya sabi, we have no room for God in our thoughts, in our schedules, in our lives. Kagaya ng sinabi ko kanina nga, buti pa yung note nung classmate mo, nabasa mo sa messenger, yung note ni Lord, nabasa mo. Diba? Buti pa yung thoughts ng mga ibang tao, nabasa mo sa mga My Day, yung thoughts ni Lord, naisip mo, na-update ka ba ng message niya? Diba? Kaya sabi nga, but when we keep the Sabbath day holy, dito ako kinilig, we do not rest alone, a holy God joins us. Diba? Ito pa, kapag kasi ino-honor natin yung Sabbath day, hindi lang tayo yung nagre-rest. Diba? Alone. Sumasali sa atin si Lord. Diba? Kaya nagets nyo yun. Halimbawa, minsan, sa mga family gathering, sasabihin ng tatay, halika kayo dito mga anak. Kunwari, siyam yung anak, halika kayo dito. Gusto ng tatay, kompleto, diba? Kasi andun yung tatay. Magsi-celebrate siyang kasama sila. O ganun din si Lord. Kaya siya stricto sa Sabbath day kasi andito siya Gusto niya sama-sama tayo. Gusto niya full attention tayong lahat. Amen? Amen. Ayan. So, nag-aano na si Lord. Nangungusap na siya. And next naman natin, kaya sabi nga dyan,
Sabi, kaya as we read in Psalm 46 verse 10, ano sabi ng Psalm 46:10? Be still and know that I am God. Alam niyo kung ano yung translation niya? Stop fidgeting. Yan. Ano ibig sabihin ng fidgeting sa Tagalog? Huwag kang aligaga. Huwag kang makulit. Huwag kang ADHD. Ba? Yung ADHD kasi, ako nga, iniisip ko talaga, paano sosolusyonan yung mga ganun, no? Example lang sa mga boys talaga minsan. Kaya, hindi lang naman sa mga boys, sa mga girls din. Di ba, pag minsan sa mga kalalakihan, yung ang hirap talaga, anuhin. Di ba, yung parang, Hoy! Umupo ka! Di ba, kasi, kalikot doon, kulit doon, ganyan. Di ba? Yung parang, yung mga attention span, napakaikli talaga. Diba? Pero ang sinasabi ng Bible, be still. Stop fidgeting. Huwag kang aligaga. Huwag kang ganun ng ganun. Diba? Be still. Diba? Yung mga kuya-kuy, diba? Be still. Sabi still your heart, still your mind, still your body. Okay? Kaya i-practice natin yan, ha? Yung maging still. Okay? Kaya alam niya, ito rin ang sikreto bakit ang daming hindi makatagal ng prayer marathon. Kasi sa prayer marathon, anong gagawin doon? Magiging be still ka doon eh. And know that I am God. Di ka pwede mag-bowling doon. May nagpe-pray dyan. Hindi. Nagpa-badminton, sa prayer marathon, magbibistill ka talaga. Diba? Kasi kakausapin ka ni Lord. Amen? Diba? Kaya sabi nga, still your heart, still your mind, still your body. Kaya nga dito ako, bilang pastor, kilala ko kayo eh. Alam ko kung sino dito yung aligaga eh. Yung una, talaga nakikinig. Meme, nakaganon na yan. May mga nakaganon pa. Diba? Pero, yun nga, still your heart, still your mind, still your body. Para mamaya, pag uwi mo, di ba, refresh ka. Hindi yung pagpasok mo dito, di ba, pagod ka. Pag uwi mo, pagod ka pa rin. Di ba? Kasi, sabi ng Panginoon, stop fidgeting. Kaya sabi nga, worship renews our spirit as sleep renews our body. Di ba? Kaya minsan sa worship may nakakatulog. Di ba? Kasi, ang worship pala, nire-renew niya yung spirit natin na para bagang tulog sa katawan. Ganon yon. Kaya minsan, dati nagagalit ako doon sa mga nakakatulog pag prayer, tsaka nakakatulog pag worship. Ngayon hindi na. Inuunawa ko na lang. Kasi baka malay mo kasi sa bahay di makatulog, di ba? Talagang dito lang nakakatulog. Kasi ganun talaga ang ginagawa niya. Worship renews our spirit as sleep renews our body. Pwede pa rin naman siyang kausapin ni Lord sa panaginip nga lang. Di ba? Gaya ni Joseph. Okay? Kaya dito, kailangan i-practice natin yan. Renew our spirit. Kaya Sabbath is a time for being in the presence of the Holy God and letting God shape our lives. In other words, stop working and let God work in you. Amen? Huwag ka magtrabaho. Hayaan mo na ang Diyos naman ang magtrabaho sa iyo. Diba? Kaya tuwing linggo, tuwing Sabbath day, hindi nyo alam, si Lord, nagkakaroon siya ng spiritual operation sa atin. Inaayos niya. Inahalukay niya yung puso mo, check niya. Ihiyaan ng kanya, yung talagang lilinisin ka niya, aayusin ka niya. Okay? Kaya ang tanong dito, does God have an opportunity to minister to you? Diba? Yan yung tanong ko kanina sa inyo. Tapos ka na kumanta, tapos ka nang umawit sa Diyos. Pero ngayon, ang tanong, si Lord ba may opportunity siya na mag-minister sa'yo? O wala, kasi aligaga nga. Okay? So, from now on, kailangan meron siyang time. Kaya minsan, kunwari, sa case ni Benny Hinn, si Benny Hinn lalo, matanda na yun, di ba? Ang dami ng experience. Sabi, there are times, hindi laging, akala natin, lalo na sa tugtugan, di ba? Akala natin, ang mga powerful lang na tugtugan o worship, yung may ingay.
gumagano na si Gab. Hindi. Bakit? Kasi meron ding power sa stillness. Yun talagang, minsan nga daw kapag, kunwari, si Benny Hina, ang pinaka-deep moment niya ng worship, nung still siya, nung tahimik siya. Hindi yung naggagano na, naggaganunan yung mga tao. Di ba? Talagang, tas minsan, yung worship niya, ano pa, speechless. Wala siyang sinasabi. Iyak na yung talagang, yung nagsasabi sa Panginoon na good siya, great siya. Naintindihan? Kaso, alam ba, pagkabataan ka pa nga at after ka sa mga ganon, akala mo yun lang powerful. Pero hindi. Diba? May mga time, dun pa nga ang visitation ni Lord. Diba? Kasi si Lord, nagsasalita siya, still, small voice. Hindi kanya sinisigawan, Josel! Hindi ganon. Si Lord, nangungusap siya, still, small voice. Okay? Kaya sabi, Sabbath is a day to tune in to God. Yan. Kaya ang tanong, na-tune in ka ba? A day to get our spiritual focus. And a day to enjoy God. Ito yung nag-aano sa puso ko, yung talagang yung parang yung nagbibigay sa akin ng brokenness kapag tayo hindi na natin ine-enjoy si Lord. Diba? Yun nga, yung pag cellphone na tayo ng cellphone, pag nagiging routine na lang yung ginagawa natin. Diba? Kasi ang Sabbath is a time to enjoy God. Sabi, we focus not only on our physical needs, our emotional needs, but our spiritual needs. Ang sabi ng Isaiah 58:13, keep the Sabbath day holy. Don't pursue your own interest on that day, but enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holy day. Enjoy, oh. Tapos sa gitna nun, sabi, don't pursue your own interest on that day. Meaning to say, sabi, don't turn a God day, next, into a golf day. Diba? Yung parang, uy, Sabbath day ngayon, kaya mag-golf ako. Hindi. O kaya naman, don't turn a rest day or Sabbath day para maglasing, para magsugal. Diba? Kaya ako nalulungkot ako sa mga ganon. Kaya sana kahabagan at kaawaan tayo ng Diyos. Yung kunwari, rest day na ng daddy, rest day na ng tatay. Diba? O kaya, linggo, instead na spend time sa mga anak, nagsugal pa. Diba? Maglalasing pa. Diba? Kaya ang dulo, broken family. Diba? Ang dulo, wala na, hindi na maaayos na mga anak. Kaya, ang Sabbath day is a priority for God and your family. Kaya na lumilinaw na to habang tumatagal sa atin. Sabi, give God the first part of the day of every week as a reminder to Him, Lord, you are first in my life. Diba? Kaya bago tayo sumalubong sa mga pagtatrabaho ulit natin, pag-aaral, diba? Unahin muna natin si Lord. Kaya ito, ang ganda nito, pakatandaan nyo tong quote na to. Sabi, you see, many people worship their work. Ngayon, they work at their play and they play at their worship. Diba? Hindi maayos. Wala sa proper place. Kasi kung worship, mag-worship ka. Huwag kang mag-play. Kung work naman, huwag kang mag-work ka. Huwag mong i-worship yung work mo. Diba? Kaya, wino-worship masyado yung pagtatrabaho, laging nandun. Kaya ngayon, pag nag-leisure na, nasa galaan na, dala si laptop, dala si tablet, dala si cellphone, trabaho pa rin. Diba? And ngayon, nagpe-play naman during worship. Kasi hindi nakakapag-relax adjust ng adjust. Diba? Pero ngayon, gawin nating proper. Ayusin natin. Okay? Ilagay natin sa priority ang Diyos. Okay? Kaya sabi, while we like the idea and the appeal of the Sabbath, gusto natin lahat yan, tama? Gusto natin lahat ng rest. We resist the reality of actually observing it. Gusto lang natin, pero hindi natin sinusunod. Gusto lang natin, pero hindi natin ino-observe. Nalilimutan natin. Pero right now, i-observe na natin. Kasi bakit?
Ignoring the Sabbath carries a heavy physical, psychological, emotional, and spiritual price tag, and one that increases along with the modern pace of life. And unless we change, there will come a time when it will be too late to do so. Ito yung sinabi ko sa YA, na kung ayaw mong magbago, darating yung time, may mangyayari muna bago ka magbago. For example, sa mga ayaw magbago sa pagkakasala, makukulong ka muna bago ka magbago. Sa mga ayaw tumigil sa paglalasing, magkakasakit ka muna. Ayaw tumigil sa paghit-hit ng sigarilyo, magkakatibi ka muna bago ka magbago. Pero wag mo naman intayin na huli na ang lahat bago ka magbago. Habang binibigyan ka ng panahon ng Diyos na magbago ka. Ba? And sabi nga, too late because others will have already suffered too much as a result of our obsessive haste. Diba? Ang pinaka nakakalungkot nga sa pamilya, yung halimbawang yung tatay, willing na siya magbago, pero naghiwalay na sila nung asawa niya. Diba? Yun ang nakakalungkot eh. Yung for example, yung tatay na willing na siya mag-spend time sa mga anak niya, pero hindi na niya makita yung mga anak niya kasi nasa abroad na. O kaya naman, yung iba, na mabuti kung nagtrabaho, umigi yung anak. Pero kung paano kung nagrebelde din, nagsira ng buhay. Kaya dito sinasabi, kung meron tayong panahon ngayon, gawin na natin. Kaysa ang dami pang madamay, ang dami pang mag-suffer dahil sa hindi natin pagbabago. Kaya sabi nga, times will change for the better when we change. And our rest is ultimately found in Jesus Christ. And alam niyo, some of us, sabi ng Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." May mga pagod ba sa inyo na bibigatan? Yan, lapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sabi nga, many of us need to rest first in Jesus before we can rest on the Sabbath. Kaya dito, kung halimbawa lang na meron pang hindi tinatanggap si Jesus, hindi mo ma-experience yung kapahingahan na to kung wala ka kay Jesus. Hindi mo ma-experience yung meaning ng Sabbath, yung kalaliman, kahulugan ng Sabbath, kung mismong kay Jesus, wala kang rest. Kaya dapat unang-una, mag-rest ka muna kay Jesus. Kailangan mo siyang tanggapin, kailangan mong ayusin yung relasyon mo sa Kanya, diba? Kailangan mong makipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya ulit, last na lang, ano yung mga dapat nating sundin na prinsipyo kung gusto natin na i-remember yung Sabbath and keep it holy. Una, Sabbath is a day to rest our body. Magpahinga ka, diba? Kaysa mamahinga nang wala sa oras. Yun yung nire-rebuke natin lagi, di ba? Yung untimely death. And maraming reason sa mga ganon. Pero kung ikaw ay wise, kung ikaw ay marunong, alam mo ang salita ng Diyos, may iwasan mo ang untimely death, di ba? Rest our body. Principle number 2, recharge our emotions. Ang Sabbath, para yan i-recharge. Nagulo ng nagulo dahil sa social media, nagulo ng nagulo dahil sa sa trabaho, sa school, sa labas. Pero ang Sabbath, yan, makakapag-recharge ng emotions mo. And last, ang Sabbath po is for your renewal ng inyong spirituality, ng spirit. Kaya naman, don't skip the Sabbath. Always remember it and keep it holy. Amen? Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay,